Kyuka! Kyuka! Paulit-ulit na sigaw yon ng blue-naped parrot na si Kiko. At sa bawat mura na lumalabas sa tuka nito, pakiramdam ni Larissa ay siya ang minumura. Kiko, please lang, maawa ka sa akin. 9:09 pa lang ng umaga. Pakiusap niya habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Maingat na huwag masira ang makapal niyang foundation. Ito na yata ang pinakamalas na Lunes sa buong buhay niya. Sira ang aircon ng Pet Ibig, ang munti niyang pet shop. Ang init na dulot ng summer sa Pilipinas ay tila nag-level up. Ginagawang isang malaking oven ang kanyang tindahan. Pakiramdam niya ay nalulusaw na ang kanyang war paint, ang makapal na eyeliner, ang matingkad na eyeshadow, at ang pulang-pulang kolorete sa labi na nagsisilbi niyang panangga sa mundo. Pokyo ka, init! Sigaw ulit ni Kiko. Mukhang natututo na ito ng bagong vocabulary. Napabuntong hininga na lang si Lara. Hinawakan niya ang kwelyo ng kanyang neon green na damit at pinaypayan ang sarili. Kailangan niyang tawagan ang mag-aayos ng aircon. Kailangan niyang pakainin ang mga tuta. Kailangan niyang linisin ang kulungan ng mga kuneho. At higit sa lahat, kailangan niyang patahimikin si Kiko. Nang akmang lalalapitan na niya ang ibon, isang malakas na kalabog mula sa salamin ng pinto ang nagpatigil sa lahat. Isang lalaki ang nakatayo sa labas, matangkad. Seryoso ang muka at nakasimangot. Suot nito ang isang malinis na scrub suit na kulay asul, tila isang doktor. Oo nga pala. Ang bagong lipat na veterinarian sa katabing pwesto. Ang De La Cruz Veterinary Clinic. Binuksan ni Lara ang pinto. Isang pekeng ngiti ang agad niyang isinalubong. Yes, sir. Good morning. Welcome to Pet Ibig. Hindi ngumiti ang lalaki. Sa halip, ang mga mata nito ay sinuri siya mula ulo hanggang paa. Mula sa kanyang buhok na may halong kulay rosas, pababa sa makapal niyang makeup, sa kanyang damit na parang nasobrahan sa kulay, hanggang sa kanyang mga binti. Naramdaman ni Lara ang pamilyar na pag-init ng kanyang pisngi. Napakuyom siya ng kamao. Miss, anito sa isang malamig at baritonong boses. Can you please control the noise coming from your shop? My clinic is right next door and I have patients who need a quiet environment. Tinaasan siya nito ng kilay. Ang yabang, sabi ng isang boses sa isip ni Lara. Excuse me, sir. Sagot ni Lara. Hindi na tinago ang pagkainis sa kanyang boses. This is a pet shop. May mga hayop dito. Natural lang na maingay. Kung gusto mo ng tahimik, sana sa library ka na lang nagtayo ng clinic mo. Lalong kumunot ang noo ng lalaki. I'm not asking for complete silence. I'm asking for consideration. That bird, sabay turo nito kay Kiko, has been cursing for the past 30 minutes. It's unprofessional. Pakyo ka, sagot ni Kiko, na para bang naintindihan nito ang usapan. Hindi na napigilan ni Lara ang isang maliit na ngisi. See? He agrees with me. Masamang tingin ang ipinukol sa kanya ng doktor. Isang tingin na nagsasabing wala itong panahon para sa mga kalokohan niya. I am Dr. Renato de la Cruz. Pagpapakilala nito na para bang dapat ay kilalanin siya ni Lara. And I expect my neighbors to have at least a little bit of decency. Bago pa man makasagot si Lara, tinalikuran na siya nito at nagsimulang maglakad pabalik sa klinik nito. Ngunit bago ito tuluyang makalayo, narinig ni Lara ang isang salitang pabulong nitong sinabi. Sapat lang para marinig niya. Parang bakla. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig sa gitna ng matinding init. Napatanga siya. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang huni ng mga ibon, ang kahol ng mga tuta, ang pag-inggit ng mga kuting, ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na may nagsabi niyon sa kanya. Dahil sa malakas niyang boses, sa makapal na makeup, sa kakaiba niyang pananamit, madalas siyang napagkakamalan. Pero galing sa isang estranghero na mayabang at mapanghusga, ang sakit ay doble.
Ang nangiti niya ay nawala. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na hiya. Ang kanyang war paint ay tila biglang naging isang costume na nagmukha siyang katawa-tawa. Pumasok siya sa loob ng tindahan at isinara ang pinto nang may kaunting diin. Sumandal siya dito at pumikit. Huwag kang iiyak, Lara. Huwag mong ipapakita na apektado ka. Ngunit ang salitang iyon ay umaling-ungaw sa kanyang isipan. Bakla, bakla, bakla. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng pagod, pinagpapawisan, at may makeup na nagbabantang masira. Nakita niya ang babaeng sinubukan niyang itago sa ilalim ng lahat ng kulay at kapal. Isang galit ang unti-unting umakyat mula sa kanyang dibdib. Galit hindi lang sa doktor na yon, kundi sa lahat ng taong hinusgahan siya base sa kanyang itsura. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakatalino at napakasama. Napangiti siya. Isang ngiting hindi na peke. Isang ngiting may halong determinasyon at kaunting kasamaan. Lumapit siya sa kanyang mesa. Kinuha ang isang makulay na kartulina at isang itim na pentel pen. Sa malalaki at pabilog na letra, nagsimula siyang magsulat. Okay, Dr. Renato de la Cruz, bulong niya sa sarili habang nagsusulat. Gusto mo ng tahimik? Tingnan natin kung gaano katahimik ang mundo mo pagkatapos nito. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siya ng tindahan at idinikit ang malaking anunsyo sa salamin ng pinto. Nakaharap sa klinik ng mayabang na doktor. Grand opening promo. Bumili ng kahit anong alaga sa Pet-EB at makakuha ng libreng first check-up doon mismo sa katabi naming klinik. Kaayusan. Iyon ang salitang naglalarawan sa buhay ni Dr. Renato de la Cruz. May sistema ang lahat. Ang kanyang mga gamit sa klinik ay nakaayos ayon sa alpabeto. Ang kanyang mga appointment ay naka-schedule kada 30 minutos na may saktong 10 minuto na pagitan para sa paglilinis. Maging si Puto, ang kanyang English Bulldog na may edad na, ay natutulog at kumakain sa eksaktong oras araw-araw. Ngunit ngayon, ang kaayusan na yon ay sinira, dinurog, at ginawang isang maingay at magulong sirko. Next, please! Sigaw ni Ren mula sa kanyang examination room. Ang boses niya ay bahagyang natatabunan ng ingay sa labas. Ang kanyang maliit at dating tahimik na waiting area ay puno ng mga tao at hayop. May isang babaeng may dalang aso na walang tigil sa pagkahol. May isang batang lalaki na sinusubukang hulihin ang kanyang kuting na nakawala sa kulungan. May dalawang magkaibigan na nagtatawanan habang kinukuhanan ng litrato ang kanilang bagong bili na hamster. At lahat sila ay may hawak na resibo mula sa Pet-ibig. Napasapo si Ren sa kanyang noo. Ito ang resulta ng walang kwentang promo ng babaeng iyon. Ang babaeng may makapal na makeup at boses na nakakairita. Napasulyap siya sa kanyang paanan. Doon sa ilalim ng kanyang mesa ay si Puto, ang matapang niyang bulldog, na ngayon ay mukhang isang kulubot na basahan sa sobrang stress. Nakatakip ang mga tenga nito gamit ang sariling mga paa. Isang malinaw na senyales na suko na ito sa ingay. I feel you, buddy, bulong ni Ren sa aso. I really do. Pagkatapos ng 12 libreng check-up para sa araw na yon, hindi na niya natiis. Tapos na ang pasensya niya. Lumabas siya ng kanyang klinik na may determinasyon sa kanyang mga mata. Nagmarcha siya papunta sa katabing pwesto, ang pinagmumulan ng lahat ng kanyang problema. Bumungad sa kanya si Larissa Santos na masayang nakikipag-usap sa isang customer. Tumaas ang presyo ng dugo ni Ren nang makita niya ang malaking nangiti sa mga labi nitong puladong-pulado. Hinintay niyang matapos ang customer bago siya humakbang papasok. Ang tunog ng kampana sa pinto ay nagpahinto sa ginagawa ni Lara. Oh, hi there, Doc! Bati nito. Ang ngiti ay mas lalo pang lumapad. Napasyal ka? May bibilhin ka bang pagkain para sa bulldog mong mukhang laging galit?
Hindi ako napasyal. Maring sabi ni Ren. Pinipigilan ang sarili na sumigaw. Gusto kong malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Itinuro niya ang nakakainis na anunsyo sa pinto nito. Ah, yan ba? Tumingin si Lara sa anunsyo na para bang ngayon niya lang ito nakita. Promo. It's called Marketing Doc. A brilliant one, if I may say so myself. Brilliant? Sinabotahe mo ang klinik ko. Hindi kita sinabotahe. Tinutulungan pa nga kitang magkaroon ng mga bagong kliyente. 'Di ba? Sagot nito, hindi natitinag sa galit niya. Think of it as a free sample. Kapag nagustuhan nila ang serbisyo mo, babalik yan sila. With pay, of course. Hindi makapaniwala si Ren sa kanyang narinig. Hindi mo man lang ako tinanong. Hindi mo man lang ako sinabihan. Paano kung may emergency ako? Paano kung may operasyon akong kailangang gawin? Ang klinik ko ay naging isang palengke dahil sa'yo. Relax ka lang, Doc. Masyado kang high blood. Iwinagayway ni Lara ang kanyang kamay na para bang pinapaalis ang isang langaw. Simple lang naman ang solusyon dyan. Kailangan lang natin ng coordination. Kumunot ang noo ni Ren. Anong coordination? Bigay mo sa akin ang cellphone number mo. Sabi nito na may matamis na ngiti. Para ma-text kita kung may darating na customer for a check-up. Para ma-schedule natin sila ng maayos. See? Teamwork makes the dream work. Napatitig si Ren sa kanya. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihin na ayaw niyang magkaroon ng anumang ugnayan sa babaeng ito. Pero alam niyang tama ito. Ito na lang ang tanging paraan para maibalik ang kahit kaunting kaayusan sa kanyang buhay. Napabuntong hininga siya sa pagkatalo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Okay, fine. Idinikta niya ang kanyang numero. Nakita niya itong maingat na tinatype sa sarili nitong cellphone na may kumikinang na pink na casing. Okay, got it? Masayang sabi ni Lara. Ano yung pangalan ng ilalagay ko? Dr. Sungit? Dr. Yabang? Just put Dr. De La Cruz, seryosong sagot ni Ren. Okay, Dr. De La Cruz, sabi nito na may halong pangaasar. Idinikta naman nito ang sariling numero. Kinuha ni Ren ang kanyang phone at gumawa ng bagong contact. Name, Lara. Tinignan niya ito. Ang makapal na make-up, ang makulay na damit, ang nangiting nangaasar. Dinagdagan niya ang pangalan. Name, Lara Peste. Sige, aalis na ako, sabi ni Ren. Tumalikod na ito bago pa man may masabi si Lara. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang mag-relax sa kanyang sofa kasama si Puto, tumunog ang kanyang cellphone. From Lara Peste Doc. May 3 check-ups para bukas. 10 a.m., 11 a.m., 1. Okay lang ba? Napabuga siya ng hangin. Mabilis siyang nag-reply. 2. Lara Peste. Make it 10 hantwag, 11:30 and 2:00. My clinic has a system. Ilang segundo lang, may sagot na agad. From Lara Peste. Grabe ang system. Sungit. Okay po, doktor. Hindi na niya pinansin. Inilapag niya ang cellphone sa mesa. Pero ilang minuto lang, tumunog ulit. From Lara Peste. Yung kuneho na dinala kanina ayaw kumain. Normal lang ba yon? Napapikit si Ren sa inis, pero hindi niya matiis. Isa siyang doktor. To Lara Peste stress. Give it some space. Make sure it has fresh water. From Lara Peste. Thanks, Doc. You're the best. Hindi na ulit siya nag-reply. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang makakatulog na siya. Ang katahimikan ay bumalot sa kanyang apartment. Ito na ang pinakahihintay niyang kapayapaan. Nang biglang tumunog ulit ang kanyang cellphone, isang maikli at apurahang tunog ng text message. Sisigawan na sana niya ang cellphone pero nakita niya ulit ang pangalan sa screen. Lara Peste. Buburahin na sana niya ang mensahe ng hindi binabasa. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ito. Ang mensahe ay maikli lang, malayo sa mga nauna. Walang emojis, walang pangaasar.
Doc, tulong. May kuting dito. Di na halos humihinga. Hindi mapakali. Si Larissa. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang nakatitig siya sa munting katawan na halos hindi na gumagalaw sa ibabaw ng isang malinis na tuwalya. Isang maliit na kuting. Itim na itim ang balahibo na natagpuan niya sa basurahan sa likod ng kanyang tindahan. Malamig na ito at hirap na sa paghinga. Ginawa na niya ang lahat ng alam niya. Binalot niya ito sa kumot. Sinubukan niyang painumin ng gatas gamit ang isang dropper. Pero wala. Ang pagpindot sa send sa kanyang cellphone kanina ay isang desperadong hakbang. Isang pagsuko. Inamin niya sa sarili na kailangan niya ng tulong at ang tanging taong makakatulong sa kanya ay ang taong pinakaayaw niya. Nang marinig niya ang mabilis na katok sa pinto, halos mapatalon siya. Dali-dali niya itong binuksan. Bumungad sa kanya si Dr. Renato de la Cruz. Wala na ang scrub suit. Nakasuot ito ng simpleng gray na t-shirt at pajama pants. Magulo ang buhok nito, na para bang kalabangon lang sa kama. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng isang mayabang na doktor. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong nagmamadali. Nasaan? Iyon lang ang tanong nito. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng anumang pang-aasar. Itinuro ni Lara ang mesa. Hindi na nagsalita pa si Ren. Agad itong lumapit sa kuting at maingat na sinuri. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, tiyak, at puno ng kumpiyansa. May kinuha siyang stethoscope mula sa dala niyang maliit na medical bag. Pagkatapos ay isang maliit na flashlight. Nakatayo lang si Lara sa gilid, pinapanood ang bawat galaw nito. Nakikita niya ang pagkunot ng noo nito sa konsentrasyon. Nakikita niya ang dahan-dahan at maingat na paghawak nito sa kuting na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kailangan ko ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Mabilis. Utos nito. Hindi inaalis ang tingin sa kuting. Hindi na nagtanong si Lara. Agad siyang kumilos. Sa sumunod na 30 minuto, ang pet-ibig ay naging isang emergency room. Si Ren ang hepe ng mga doktor at si Lara ang kanyang masunuring nurse. Iangat mo ng bahagya ang ulo. Hawakan mo to. Kumuha ka ng asukal at ihalo mo sa kaunting tubig. Sinunod ni Lara ang lahat ng utos ng walang reklamo. Nakalimutan na niya ang init. Nakalimutan na niya ang pagod. Nakalimutan na niya ang mga masasakit na salitang sinabi nito. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na buhay na pinagsisikapan nilang isalba. Dahan-dahan, sa ilalim ng matiyagang pag-aalaga ni Ren, nagsimulang magbago ang lahat. Ang paghinga ng kuting ay unti-unting naging regular. Isang mahinang miyaw ang lumabas sa bibig nito at nagsimula itong dilaan ang pinaghalong asukal at tubig mula sa daliri ni Lara. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Ren. Isang hininga ng tagumpay. He's going to be okay. Napaupo si Lara sa isang silya. Biglang naramdaman ang pagod sa buong katawan. Salamat! Bulong niya. Tumingala siya kay Ren. Salamat talaga. Tumingin ito sa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng tindahan, nakita niya ito sa ibang paraan, hindi bilang ang mayabang na kapitbahay, kundi bilang isang taong may tunay na malasakit. Nawala ang simangot nito, napalitan ng isang pagod pero magaan na ekspresyon. It's my job, sagot nito, ngunit may kaunting namnang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Tumayo si Lara. Gusto mo ng kape? Instant lang to, pero mainit. Nag-alinlangan ito sandali. Pagkatapos ay tumango. Sige. Habang nagtitimpla siya ng kape, nanatili ang katahimikan. Hindi ito yung nakakailang na katahimikan, kundi isang katahimikang may kasamang pag-unawa. Inabot niya ang tasa kay Ren. Sorry sa abala. Okay lang. Mas gugustuhin ko ng maabala ng ganito kaysa makarinig ng ibong nagmumura buong araw, sabi nito.
Napangiti si Lara. Isang tunay na ngiti. Fair enough? Nag-vibrate ang cellphone, Sonia. Isang text mula kay Ren na nakatayo lang sa harap niya. From Dr. Sungit, he needs to be fed every 2 hours. Don't let him get cold. Napatingin siya mula sa cellphone papunta kay Ren. Ngumuso lang ito. Ilang sandali pa, umalis na si Ren. Naiwan si Lara sa gitna ng kanyang tahimik na tindahan, kasama ang isang kuting na mahimbing nang natutulog. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinitigan ang contact name na Dr. Sungit. Hindi na ito tama. Binura niya ito. Name. Dr. Ren, pinindot niya ang save at napangiti. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan ng kanilang mga tindahan ay tila nabawasan. Nag-text si Ren para kumustahin ang kuting. Nag-reply si Lara na may kasamang litrato. Ang kanilang mga mensahe ay naging mas profesional, mas magalang. Nasa kalagitnaan si Lara ng pag-aayos ng mga bagong dating na dog food ng isang sasakyan ang huminto sa tapat ng klinik ni Ren. Hindi ito isang ordinaryong sasakyan. Ito ay isang itim na luxury sedan, makintab at mamahalin. Bumukas ang pinto at isang babae ang lumabas. Matangkad, baling kinita ng katawan, at suot ang isang damit na mukhang mas mahal pa sa buong imbentaryo ng Pet-ibig. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang makeup nito ay simple pero elegante. Siya ang kabaligtaran ni Lara sa lahat ng paraan. Pumasok ang babae sa klinik ni Ren, ngunit bago ito tuluyang pumasok, ang mga mata nito ay napadako sa Pet-ibig at sa kanya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit puno ng pagtatasa na tingin. At sa mga mata nito, nakita ni Lara ang isang bagay na pamilyar sa kanya. Panghuhusga. Ang amoy ng pabango ni Katrina Imperial ang unang napansin ni Renato. Mamahalin, masyadong matapang, at para sa kanya, amoy ng nakaraan na dapat ay matagal nang nakabaon sa limot. I can't believe you actually set up a clinic here, Renato. Sa tabi ng isang, anong tawag dyan? Carnival? Sabi ni Katrina, habang inililibot ang tingin sa loob ng maliit, pero malinis na klinik ni Ren. Ang bawat salita niya ay may himig ng bahagyang pangiinsulto. Napabuntong hininga si Ren habang nag-aayos ng ilang gamot sa estante. It's a good location, Kat. Maraming residential area sa paligid. We were good together, Ren. Biglang sabi nito. Ang boses ay bumaba, naging mas malambing. Lumapit ito sa kanya. Ang mga daliri nito ay marahang humaplos sa kanyang braso. You were meant for bigger things. A big hospital in Makati. Not this. Iniwas ni Ren ang kanyang braso sa paraang hindi masyadong halata. Masaya ako dito, Kat. This is what I want. Malayo sa'yo. Gusto niyang idagdag. 3 taon. 3 taon na silang hiwalay. Ang relasyon nila ay parang isang magandang tropeo para kay Katrina. Isang matalinong doktor na maipagmamalaki niya sa kanyang mga mayayamang kaibigan. Ngunit hindi iyon ang buhay na gusto ni Ren, kaya siya umalis. Really? Tanong ni Katrina. Tinaasan siya ng kilay. Or are you just distracting yourself with colorful neighbors? Bago pa man makasagot si Ren, nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Napatingin siya dito. Isang text message mula kay Lara. From Lara Peste. Yung kuting, kumakain na mag-isa. Pangalanan ko siyang Ren, bleh! Hindi napigilan ni Ren ang isang maliit na ngisi. Lara Peste talaga. Sino yan? Tanong ni Katrina. Ang mga mata ay nakatutok sa reaksyon ni Ren. Don't tell me, yung babaeng mukhang clown sa labas? Agad na nawala ang nangiti ni Ren. Kumunot ang kanyang noo. Her name is Lara, and she's not a clown. Hindi niya alam kung bakit niya ito sinabi. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pangangailangang ipagtanggol ang babaeng iyon. Oh, protective. Nang aasar na, sabi ni Katrina. Cute.
Akmang magsasalita na si Ren nang may mapansin siya sa labas. Mula sa salamin ng kanyang bintana, kitang-kita niya ang loob ng Pet Ibig. Nakita niya si Lara na may kausap sa cellphone, ngunit may mali. Ang dating masayahin at maingay na si Lara ay napalitan ng isang babaeng balisa. Nakita ni Ren ang pagbabago sa postura nito. Ang dating diretsyo nitong tayo ay bahagyang nakukuba. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanyang noo, habang ang isa naman ay mahigpit na nakakapit sa cellphone. Kahit mula sa kinatatayuan niya, nakikita ni Ren ang pagtaas-baba ng mga balikat nito. Isang malinaw na senyales ng paghihirap sa paghinga o marahil pagpigil sa pag-iyak. "Looks like the carnival is having a meltdown," sabi ni Katrina sa tabi niya. Ang boses ay pununo ng pangmamaliit. Hindi pinansin ni Ren ang sinabi nito. Ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng nasa kabilang bintana. Biglang ibinaba ni Lara ang tawag. Para itong isang robot na biglang binigyan ng isang kagyat na utos. Mabilis itong kumilos. Kinuha nito ang kanyang bag. Sinimulan nitong isara ang mga ilaw sa loob ng tindahan. Nagmamadali. Natataranta. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Ren. Isang pag-aalala. "Excuse me, Kat," sabi niya. Hindi inaalis ang tingin kay Lara. May emergency lang sa labas. Bago pa man makaprotesta si Katrina, mabilis na siyang lumabas ng klinik. Sinalubong niya si Lara, nakalalabas lang ng Pet Ibig habang hirap na isusi ang pinto dahil sa panginginig ng mga kamay. "Lara, anong nangyari?" Tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. "Ayos ka lang ba?" Nag-angat ng tingin si Lara. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ren ang mga mata nito na walang bakas ng pang-aasar o tapang. Ang nakita niya ay purong takot. Nagbabadya na ang mga luha sa gilid ng mga mata nito. Nagbabantang bumagsak anumang oras. "Kailangan kong umuwi," sabi nito. Ang boses ay garalgal at basag. "Yung lola ko, sa probinsya, na ospital." Walang masabi si Ren. "Hindi ko alam. Kailangan ko nang umalis ngayon din." Patuloy nito, mas para sa sarili kaysa para sa kanya. "Paano yung mga hayop?" Diyos ko. Bigla itong napatingin sa kanya. Ang mga mata ay nagmamakaawa. "Doc." "Ren." Yung kuting. Si Ren, kailangan niyang uminom ng gatas kada 2 oras. At yung tuta na may ubo. "Ako na ang bahala." Putol ni Ren sa sinasabi nito. Walang pag-aalinlangan. "Huwag mo na silang isipin. Ibigay mo sa akin ang susi." Gulat na napatingin sa kanya si Lara. Para itong hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit wala na itong oras para magtanong. Hinugot nito ang isang susi mula sa kanyang keychain at iniabot sa kanya. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Malamig ang kamay ni Lara. "Salamat," bulong nito. Pagkatapos ay tumakbo na ito palayo. Walang lingon-lingon. Isang anino na nagmamadaling nawala sa kanto. Naiwan si Ren na nakatayo roon, hawak ang malamig na susi. Nakarinig siya ng pagbukas ng pinto sa likod niya. Si Katrina na may nakataas na kilay. "Such a drama queen," komento nito. Tumingin si Ren kay Katrina. Pagkatapos ay sa susi sa kanyang kamay at sa direksyon kung saan nawala si Lara. Isang realisasyon ang biglang tumama sa kanya. Sa gitna ng pagmamadali at pag-aalala, sa ilalim ng madilim na ilaw ng gabi, may isang bagay siyang hindi napansin kanina. Ang babaeng tumakbo palayo, ang babaeng may mga matang puno ng takot, ay walang suot na makapal na makeup. Wala ang makulay na eyeshadow. Wala ang matingkad na eyeliner. Wala ang pulang-pulang kolorete. Umalis si Lara nang wala ang kanyang panangga. At isang kakaibang bigat ang naramdaman ni Ren sa kanyang dibdib. Isang pag-aalala na hindi lamang para sa mga hayop na iniwan nito,
kundi para mismo sa kanya. Isang araw at isang gabi na ang lumipas. Kanina pa pabalik-balik sa paglalakad si Renato sa loob ng kanyang klinik. Si Puto, na nakaupo sa sahig, ay sinusundan lang siya ng tingin. Ang kulubot nitong mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Tumatawag si Ren, nagte-text, walang sagot. Pupunta lang ako sa probinsya, sabi niya sa kanyang sarili, na para bang sinusubukang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang gagawin para dalhin ang gamot ni Toby. Si Toby ang tuta na may ubo na ibinili ni Lara. Kailangan nito ng gamot 2 beses sa isang araw. Isang perpektong dahilan, isang makatwirang dahilan para magmaneho ng 3 oras papunta sa isang lugar na hindi niya alam. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. Ang dahilan ay ang imahe ni Lara na tumatakbo palayo. Ang imahe ng takot sa mga mata nito. Ang imahe ng isang mukha na walang anumang panangga. Hindi iyon maalis sa isip niya. Tara na Puto, sabi niya sa aso. Road trip. Ang address ng probinsya ni Lara ay nasa records ng klinik niya. Mula noong ipinarehistro nito ang isa sa mga alaga nito. Isang maliit na bayan sa Laguna na hindi pa niya naririnig. Ang biyahe ay mahaba at nakakainip. Si Puto ay mahimbing na natutulog sa passenger seat habang si Ren naman ay hindi mapakali. Paano kung magalit si Lara sa pagpunta niya? Paano kung isipin nitong isa siyang stalker? Pero paano kung may nangyari ng masama? Paano kung kailangan nito ng tulong? Nang sa wakas ay narating niya ang maliit at simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento, eksakto sa address na nakasulat sa papel. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang hangin dito ay sariwa, may amoy ng lupa at mga halaman, malayo sa polusyon ng syudad. Ang tanging ingay ay ang huni ng mga kuliglig. At doon, sa may bintana, nakita niya ito, isang babae. Nakasuot ng simpleng duster na may bulaklak na disenyo. Ang buhok nito ay nakatali lang sa isang magulong bun. Nagpupunas ito ng salamin ng bintana. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Ren sa loob ng 1 segundo. Hindi niya ito nakilala sa unang tingin. Walang neon na damit, walang makulay na buhok, at higit sa lahat, walang make-up. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay tila mabigat. Lara? Ang boses niya ay halos pabulong, ngunit sapat na para marinig nito. Humarap ang babae, at si Ren ay napahinto sa paghinga. Ito si Lara. Walang duda. Ang parehong mga mata na yon, na ngayon ay malaki at nagpapahayag ng gulat. Ang parehong hugis ng mukha. Ngunit, iba. Ang balat nito ay hindi perpektong makinis dahil sa foundation. Ngunit meron itong natural na kulay at ilang pekas sa ilong na nagbibigay dito ng karakter. Ang mga kilay nito ay hindi perpektong iginuhit, ngunit natural ang arko. Ang mga labi nito ay hindi matingkad na pula, kundi isang malambot na kulay rosas. Wala ang matapang na war paint. Ang naiwan ay isang mukha na malambot, payapa. At sa paningin ni Ren, hindi ka pani-paniwalang maganda. Nang makilala siya ni Lara, isang ekspresyon ng matinding pagkagulat at hiya ang dumaan sa mukha nito. Agad nitong itinaas ang kanyang mga kamay para takpan ang sariling mukha. Ren, anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Ang boses ay muffled sa likod ng kanyang mga palad. Huwag kang tumingin sa akin. Ang reaksyon nitong yon ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Ren. Naalala niya ang lahat ng kanyang panghuhusga. Ang salitang bakla. Ang bawat masamang tingin na ipinukol niya sa itsura nito. At ngayon, naiintindihan na niya. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Lara, sabi niya sa isang mahinahon at halos pabulong na boses. Maingat. Iniabot niya ang kanyang kamay
at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay nito na nakatakip sa mukha nito. "Huwag mong takpan," pakiusap niya. Nag-atubili si Lara, ngunit sa huli, dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang mga kamay. Nakayuko ito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang buong katawan nito ay nagpapakita ng pagiging mahina at walang kalaban-laban. "Yung gamot ni Toby," sabi ni Ren. Sinisikap na gawing normal ang sitwasyon. Itinaas niya ang maliit na paper bag na dala niya. "Naiwan mo at naisip ko na baka kailangan mo ng tulong." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Lara. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Ren. Walang panghuhusga, walang pang-aasar, tanging isang malalim at hindi maipaliwanag na pag-aalala. Isang matandang boses ang narinig mula sa loob ng bahay. "Apo? Sino yang kausap mo?" Naputol ang kanilang pagtititigan. "Si kaibigan ko po, Lola," sagot ni Lara bago bumaling ulit kay Ren. "Pumasok ka muna." Sa loob ng bahay nakilala ni Ren si Lola Corazon, isang mabait na matanda na nakahiga sa isang papag sa sala. Sa kabila ng sakit, isang matamis na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Habang inaalalayan ni Lara ang kanyang lola, pinanood lang siya ni Ren. Nakita niya ang paraan ng maingat na pagpunas ni Lara sa noo ng kanyang lola. Narinig niya ang lambing sa boses nito habang kinakausap ang matanda. Ito ay isang Lara na hindi niya kailanman naisip na umiral. Isang Larang mapagmahal, maalaga, at walang anumang pagkukunwari. Pagkatapos ng ilang sandali, sinamahan siya ni Lara sa labas, sa ilalim ng isang puno ng mangga sa kanilang bakuran. "Salamat sa pagpunta mo, Ren," sabi ni Lara. Ang boses ay mahina na ngayon. "At sa pag-aalaga sa mga hayop, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." "Wala yon," sagot niya. "Kumusta na talaga siya?" "Mataas ang lagnat niya kagabi, pero bumababa na ngayon. Stable na raw, sabi ng doktor kanina." Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Lara. Isang hininga ng ginhawa. "Salamat ulit sa lahat." Inabot ni Lara ang kanyang kamay para kunin ang paper bag na may gamot. Nang maglapat ang kanilang mga balat, ang init ng palad nito sa likod ng kanyang kamay. Isang tila kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Napatingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Hinawakan ni Lara ang paper bag, ngunit hindi binitiwan ni Ren ang pagkakahawak dito. At hindi rin niya inalis ang kanyang kamay na nakadikit sa kamay nito. Ang init ng kamay ni Renato sa ibabaw ng sa kanya ay tila isang apoy na gumising sa bawat natutulog na nerbiyos sa katawan ni Larissa. Ang unang reaksyon niya ay ang hilahin ang kanyang kamay palayo. Itago ito, itago ang sarili niya. Ngunit hindi niya ginawa. Mayroong isang bagay sa paraan ng pagkakahawak nito, isang bagay na banayad ngunit matatag, na nagsasabing, "Nandito lang ako. Okay lang yan." Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nakatayo roon. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap sa isang lengguwaheng hindi nila maintindihan. Ang tanging nakapagpabalik sa kanila, sa realidad, ay ang mahinang paghilik ni Puto mula sa loob ng sasakyan. Dahan-dahang binitiwan ni Ren ang pagkakahawak, ngunit ang init nito ay nanatili sa balat ni Lara. "Magdidilim na," sabi ni Ren. Delikado nang magmaneho pabalik. Pwede kang manatili dito ngayong gabi." Alok ni Lara. Ang mga salita ay tila nahihiyang lumabas sa kanyang bibig. "Sa sofa ka na lang. Pasensya na, maliit lang ang bahay namin." "Salamat." Simpleng sagot nito. At sa isang salitang iyon, naramdaman ni Lara ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang isang gabing pananatili ay naging 2, pagkatapos ay naging 3. Ang dahilan ni Ren ay ang sirang headlight ng kanyang sasakyan na kailangan pa raw hintayin ng pyesa mula sa Maynila. Ngunit sa paraan ng palihim na pagngiti
ni Lola Corazon sa tuwing nakikita silang magkasama. Alam ni Lara na hindi lang iyon ang totoo. Sa mga araw na yon, nakita ni Lara ang isang Renato na malayo sa mayabang na doktor sa syudad. Nakita niya itong sinusubukang ayusin ang kanilang sira-sirang bakod na kawayan, ngunit mas marami pa yatang naputol na pako kaysa sa naipasok ng tama. Pinagtawanan niya ito ng malakas, isang tawang matagal na niyang hindi nagagawa, at tinuruan niya ito ng tamang paraan. Nakita niya itong matiyagang nagpapakain kay Lola Corazon. Kinukwentuhan ito tungkol sa mga kalokohan ni Puto. At nakikita niya ang paraan ng pagtingin sa kanya ng kanyang lola. Isang tingin na puno ng pag-asa at pagsang-ayon. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang lumang duyan sa kanilang bakuran, sa ilalim ng kalat-kalat na mga bituin, tinanong siya ni Ren, "Bakit? Anong bakit?" Ganting tanong ni Lara. "Ang makeup." Paglilinaw nito. "Bakit kailangan mong magsuot ng ganoon kakapal?" Ang tanong na yon ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Napayuko siya. Pinaglaruan ang laylayan ng kanyang duster. "Proteksyon siguro." Hindi na nagsalita si Ren. Hinayaan lang siya nito. Ang katahimikan nito ay isang imbitasyon, hindi isang panggigipit. "Noong mas bata ako," dahan-dahan niyang sinimulan. Ang boses ay halos pabulong. "May isang tao na ipinaramdam sa akin na hindi ako sapat, na ang itsura ko ay simple, boring, walang dating." Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik, mapait at masakit. Kaya siguro, nasanay ako na kailangan kong maging kapansin-pansin, kailangan kong maging maingay, kailangan kong takpan ang lahat ng simple at boring sa akin. Naramdaman niya ang paggalaw ni Ren sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita. Sa halip, marahan itong inangat ang kanyang baba, gamit ang dulo ng daliri nito. Pinapaharap siya dito. "Hindi ka boring, Lara," sabi nito. Ang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. At lalong hindi ka simple. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mga labi ni Lara. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tanging naririnig na lang ni Lara ay ang pintig ng sarili niyang puso na kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan, inilapit ni Ren ang mukha nito sa kanya. Pumikit si Lara, hinintay ang mangyayari. Ang una niyang naramdaman ay ang malambot na pagdampi ng mga labi nito sa kanya. Ito ay isang halik na hindi nagmamadali, hindi mapusok. Ito ay isang halik na puno ng pag-iingat, pag-unawa, at isang pangako na hindi masabi ng mga salita. Isang halik na nagsasabing, "Nakikita kita, ang totoong ikaw." Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng mangga, naramdaman ni Lara ang isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Naramdaman niyang ligtas siya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang lahat ay tila perpekto. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang tunog ay tila isang malakas na alarmang sumira sa katahimikan. Naiinis na kinuha niya ito. Isang text message mula sa kaibigan niyang si Jenna na nagbabantay-bantay sa labas ng kanyang tindahan sa Maynila. "From Jenna Bess, may babaeng maganda na pabalik-balik dito sa tapat ng shop mo kanina. Nagtatanong tungkol sa'yo. Creepy." Pinikturan ko. Kasunod ng text ay isang larawan. Binuksan ito ni Lara. Ang larawan ay nagpapakita ng isang babaeng nakatayo sa tapat ng Pet Ibig. Ang babaeng nakita niya ilang araw na ang nakalipas. Ang babaeng maganda at sosyal. Ngunit hindi ang itsura nito ang nagpatigil sa paghinga ni Lara. Ito ay ang ekspresyon sa mukha nito habang nakatingin sa kanyang tindahan. Isang tingin na malamig, mapanuri, at puno ng isang hindi maitatagong plano.
Ang biyahe pabalik sa Maynila ay puno ng isang tahimik na pag-asa. Nakaupo si Larissa sa passenger seat ng sasakyan ni Renato habang si Puto ay humihilik sa likod. Bawat saglit na napapasulyap siya kay Ren, nakikita niya itong nakangiti. Isang maliit, halos hindi mahahalata, pero totoong nangiti. Ang ngiting iyon ay tila isang pangako. Ang mga araw sa probinsya ay parang isang panaginip. Isang panaginip kung saan siya si Lara lang. Walang makapal na makeup, walang maingay na tawa para itago ang kaba, walang pader na kailangang itayo. At sa panaginip na yon, may isang taong nakakita sa kanya at sa halip na husgahan siya, ay hinawakan ng kanyang kamay. Okay ka lang? Tanong ni Ren. Napansin siguro ang pananahimik niya. Tumango si Lara at ngumiti. Okay na okay. Nang ihinto ni Ren ang sasakyan sa tapat ng Pet-ibig, isang pamilyar na kaba ang bumalik sa kanyang dibdib. Ito na ang realidad, ang tindahan, ang syudad, ang buhay kung saan kailangan niya ulit ng kanyang panangga. May kailangan lang akong daanan saglit, sabi ni Ren. Babalikan kita kaagad. Siguro mag-usap tayo mamaya? Dinner? Dinner, ulit ni Lara. Ang salita ay tila isang matamis na musika. Sige. Binuksan niya ang pinto ng tindahan. Ang pamilyar na amoy ng dog food at hayop ay sumalubong sa kanya. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Lara. Sinimulan niyang buksan ang mga ilaw at pakainin ang mga alaga. Sinusubukang ibalik ang lahat sa normal. Ang kuting na si Ren ay agad na sumalubong sa kanya. Malusog at maliksi na ngayon. Nasa kalagitnaan siya ng paglilinis ng isang kulungan nang tumunog ang kampana sa pinto. Inaasahan niyang si Ren na yon, kaya't isang masayang nangiti ang agad na sumilay sa kanyang labi. Ngunit ang nanangiting iyon ay agad na naglaho. Ang babaeng nakatayo sa may pinto ay hindi si Ren. Ito ang babaeng nasa litrato. Ang babaeng maganda at sosyal. Si Katrina Imperial. So, nandito na pala ang nawawalang probinsyana. Sabi ni Katrina. Ang boses ay kasing lamig ng aircon sa loob ng tindahan. Isinara nito ang pinto sa likod niya. Anong kailangan mo? Tanong ni Lara. Sinusubukang maging matapang kahit na ang puso niya ay nagsimula nang kumabog ng mabilis. Simple lang, sagot ni Katrina habang dahan-dahang naglalakad palibot sa tindahan. Ang mamahalin nitong sapatos ay lumilikha ng tunog sa sementadong sahig. Layuan mo si Renato. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala kay Katrina. Karapatan? Oh, honey, mas marami akong karapatan kaysa sa inaakala mo. Huminto ito sa harap niya. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Kilala kita, Larissa Santos. Mas kilala pa kita kaysa sa pagkakakilala sa iyo ni Ren. Kumunot ang noo ni Lara. Hindi kita kilala. Ako hindi mo kilala, sabi ni Katrina. Pero ang pinsan kong si Leo, sigurado akong hindi mo pa nakakalimutan. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, parang gumuho ang sahig sa paanan ni Lara. Leo. Ang pangalan ay isang lason na gumapang pabalik sa kanyang sistema. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang mga masasakit na salita, ang walang katapusang pamimintas, ang pakiramdam na siya ay walang kwenta. Paano? Babasing, paano mo nalaman? Nauutal na tanong ni Lara. Nabanggit ka niya dati? Isang boring na babae raw mula sa probinsya na pilit niyang pinagtiyagaan. Sabi ni Katrina, bawat salita ay tila isang sampal. Nang makita kita at marinig ang pangalan mo, naalala ko at naawa ako kay Ren. Hindi niya alam na ang babaeng inaakala niyang special ay isa lang palang desperada na may malaking tinatago. Hindi. Hindi totoo yan, sabi ni Lara. Ang boses ay nanginginig na. Hindi totoo. Lumapit pa si Katrina. Sabihin mo sa akin ni Lara, hindi ba't ang sabi sa'yo ni Leo ay para kang pader, walang kulay, walang buhay?
Hindi ba't sinabi niya na kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka magiging kapantay ng mga babaeng tulad ko? Ang bawat salita ay eksakto. Ang bawat salita ay isang kutsilyong muling binuksan ang kanyang mga lumang sugat. Kaya ka nagtago sa likod ng makapal na makeup, di ba? Patuloy ng malupit na boses ni Katrina. Para takpan ng boring na si Lara, gumawa ka ng isang bagong katauhan para makapang-akit ng lalaki. At ang malas ni Ren, siya ang nabiktima mo. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Nagsimulang manlabo ang paningin ni Lara dahil sa mga luhang namumuo. Ang mga dingding ng pet-ibig ay tila lumalapit. Sinasakal siya. You're a fraud, Larissa. At sisiguraduhin kong malalaman ni Renato ang totoo. May kinuha itong cellphone mula sa bag. May mga luma kang litrato dito. Yung totoong ikaw. Gusto mo bang ipakita ko sa kanya? Napailing si Lara. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Ang sakit, ang hiya, ang takot. Lahat ay naghalo-halo. Nilulunod siya. Ang lahat ng pag-asa na binuo niya sa probinsya ay gumuho sa isang iglap. Tama si Katrina. Isa siyang kasinungalingan. Paano siya mamahalin ni Ren kung malaman nito ang lahat? Bumagsak siya sa isang upuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga nanginginig na palad. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit at pagkatalo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling tumunog ang kampana sa pinto. Hindi niya kailangang mag-angat ng tingin para malaman kung sino iyon. Narinig niya ang mga yapak. Narinig niya ang boses nito, puno ng pag-aalala. Lara, anong nangyayari dito? Nag-angat ng tingin si Lara. Nakita niya si Ren. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Pagkatapos ay napatingin ito kay Katrina na nakatayo roon na may isang ekspresyon ng nagkukunwaring pag-aalala. Ngumiti si Katrina, isang ngiting tila para sa isang demonyo. Renato, masaya akong nandito ka na. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa babaeng ito. POV, Renato. Ang mga salita ni Katrina ay parang isang matinis na tunog na sumisira sa pandinig ni Renato. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Lara. Nakaupo ito sa sahig, yakap ang sariling mga tuhod, ang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga hikbi ay mahina, ngunit puno ng sakit, na tila kayang durugin ang puso ng sino mang makarinig. Lara, kausapin mo ako. Pakiusap ni Ren. Lumuhod siya sa harap nito. Sinusubukang salubungin ang kanyang tingin. Anong totoo? Anong pinagsasabi niya? Hindi sumagot si Lara. Tila hindi man lang nito narinig ang kanyang tanong. Hayaan mo na siya, Ren. She's in shock. Malumanay na sabi ni Katrina mula sa kanyang likuran. Hindi niya matanggap na nalaman mo ang totoo. Hinarap ni Ren si Katrina. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng bahagyang inis. Ang totoo? Ano ba talaga ang nangyayari dito, Katrina? Hindi mo siya lubusang kilala, Ren. Malungkot na sabi ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa. May nakaraan si Lara. Isang nakaraan kung saan ginagamit niya ang itsura niya, ang mga kwento niya, para makuha ang simpatya at atensyon ng mga lalaki. Ang pagpunta mo sa probinsya, ang pagpapakita niya sa iyo ng kanyang totoong mukha. Lahat yon, isang palabas, isang bitag. Tumingin si Ren mula sa seryosong mukha ni Katrina, pabalik sa nagdurugong anyo ni Lara. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ayaw niyang maniwala. Ang Lara na nakasama niya sa probinsya, ang babaeng maalaga, mahiyain at totoo, paanong magiging isang palabas lang ang lahat ng yon? Hindi. Hindi ganyang klase ng tao si Lara. Mariing sabi ni Ren. Kung ganoon, hamon ni Katrina. Bakit hindi niya masabi sa iyo ngayon? Bakit hindi niya kayang tumingin sa mga mata mo at sabihing nagsisinungaling ako? Ang tanong na yon ay tumama kay Ren. Muli niyang binalingan si Lara.
Lara, please, sabihin mo sa akin. Sabihin mong hindi totoo. POV, Larissa. Naririnig ni Larissa ang boses ni Ren, isang malayong alingaw-ngaw. Ngunit ang mas malakas na boses na naririnig niya ay ang boses mula sa nakaraan. Ang boses ni Leo. Kahit anong gawin mo, isa ka lang simpleng probinsyana. Nakakaawa ka. Boring. Ang mga salitang iyon ay ang mga salitang sinasabi ngayon ni Katrina. Gamit ang ibang mga pangungusap. At si Ren, nakikinig siya. Naniniwala siya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang mukha ni Ren at ang nakita niya ay hindi ang pag-aalala na nakita niya sa probinsya. Ang nakikita ng kanyang mga matang puno ng takot ay ang pagdududa, ang awa, ang pagkadismaya. Tama si Katrina. Naniniwala siya sa kanya. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng panlalait na natanggap niya noon. Dahil sa isang saglit, umasa siya. Umasa siyang iba si Ren. At ngayon, ang pag-asang yon ay patay na. Ang tanging paraan para protektahan ang kanyang sarili ay ang gawin ang bagay na pinakamahusay niyang gawin. Ang itayo muli ang kanyang mga pader. Umalis ka na. Bulong niya. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. Ano? Tanong ni Ren. Tila hindi narinig ng tama. Sabi ko, umalis ka na. Ulit niya. Mas malakas na ngayon, ngunit hindi pa rin makatingin sa kanya. Please, umalis ka na lang. POV Renato. Ang mga salita ni Lara ay parang isang sampal sa mukha ni Renato. Hindi ito ang inaasahan niyang sagot. Lara, hindi ako aalya ba hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Giit niya. Hayaan mo akong tulungan ka. Ngunit umiling lang si Lara. Dahan-dahan itong tumayo at na parang isang multo. Naglakad ito papasok sa maliit na stockroom sa likod ng tindahan. Isang malakas na click ang narinig niya. Ang tunog ng kandado. Naiwan siyang nakaluhod sa sahig. Mag-isa. Napatingin siya sa paligid. Wala na si Katrina. Umalis na ito. Tapos na ang misyon nito. Tumayo si Ren at kinatok ang pinto ng stockroom. Lara, buksan mo to. Mag-usap tayo. Walang sagot. Sinubukan niya ulit. Lara, please! Tanging katahimikan. Napahila mo siya sa kanyang mukha sa sobrang pagkabigo. Hindi niya maintindihan anong nangyari sa babaeng kasama niyang nangangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Sa loob ng isang oras, paulit-ulit siyang tumawag at nag-text mula sa labas ng tindahan. Ang bawat tawag ay napupunta sa voicemail. Ang bawat text ay walang sagot. Nang sa wakas ay sumuko na siya at nagsimulang maglakad palayo, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Umaasa siyang isang tawag iyon, ngunit isa lang itong text message mula sa numerong pamilyar sa kanya, mula sa babaeng tinawag niyang Lara Peste. Binuksan niya ito nang may panginginig sa kamay. Ang mensahe ay maikli, formal, at napakalamig. Dr. Dela Cruz, salamat sa lahat. Pero pakiusap, huwag mo na akong hahanapin. POV, Dr. Renato Ren Dela Cruz. Ang bawat letra sa text message ni Lara ay parang isang piraso ng yelo na tumutusok sa dibdib ni Renato. Dr. Dela Cruz, hindi na Ren, hindi na Doc. Ang formalidad ay isang pader na mas mataas pa kaysa sa pinto ng stockroom kung saan siya nagkulong. Sa loob ng ilang oras, naupo lang si Ren sa kanyang klinik kaharap ang isang tasang kape na lumamig na. Pinilit niyang intindihin ang lahat. Ang pagkasuklam sa mukha ni Katrina. Ang takot sa mga mata ni Lara. Ang biglaang pagtulak nito sa kanya palayo. May mali. Hindi nagtutugma ang mga piraso ng puzzle. Ang Lara na nakilala niya, kahit pa ang maingay at makulit na bersyon, ay palaban. Hindi ito basta-basta susuko. Ang Lara naman na nakasama niya sa probinsya ay mahiyain, oo.
Pero meron itong tibay ng loob na nakatago. Ang babaeng umiyak at nagkulong sa stockroom ay hindi alinman sa dalawang iyon. Ito ay isang babaeng basag. At si Katrina ang may gawa niyon. Hindi siya naniniwala sa kwento ni Katrina. Ngunit hindi niya rin maintindihan ang reaksyon ni Lara. Kailangan niya ng kasagutan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang laptop. Kung may isang bagay siyang natutunan bilang isang doktor, iyon ay ang kahalagahan ng pananaliksik. Binuksan niya ang isang social media site. Sa search bar, tinipan niya ang pangalang binanggit ni Katrina. Ang pangalang nagdulot ng ganoong katinding takot kay Lara. Leo Vargas. Maraming lumabas na resulta, ngunit isa lang ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pampublikong profile ng isang lalaking mayabang ang itsura na may mutual friend, si Katrina Imperial. Kinumpirma nito na magpinsan nga sila. Sinimulan niyang basahin ang mga lumang post ni Leo. Karamihan ay tungkol sa pagyayabang sa mga mamahaling gamit at party. Ngunit habang pabalik siya nang pabalik sa timeline nito, may napansin siyang isang pattern. Mga post mula 4 hanggang 5 taon na ang nakalipas. Isang post ang nagpakilabot sa kanya. Isang larawan ni Leo kasama ang mga kaibigan na may caption. Nag-date kami ng bago kong proby girl. Boring as hell. Pero at least may new experience. #charity case. Ang puso ni Ren ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nag-scroll pa siya. Nakita niya ang mga komento mula sa mga kaibigan ni Leo. Mga biruan tungkol sa simple at walang-wala nitong girlfriend. Mga pangaasar tungkol sa pananamit nito. Isa-isa niyang pinagtagpi-tagpi ang kwento. Isang kwentong hindi tungkol sa panloloko ni Lara, kundi tungkol sa pang-aabuso sa emosyon na tiniis nito. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang makapal na makeup, ang maingay na pag-uugali, ang mga pader. Lahat ng yun ay hindi panloloko, mga peklat iyon. Isinara niya ang laptop. Ang pagkalito niya ay napalitan ng isang malinaw at nag-aalab na damdamin. Galit. Galit kay Leo, galit kay Katrina, at galit sa sarili niya dahil sa mga panahong hinusgahan niya si Lara. Kailangan niyang makita si Lara. Kailangan niyang sabihin dito na alam na niya na hindi ito nag-iisa. Nagmadali siyang lumabas ng klinik at naglakad papunta sa Pet-ibig. Inaasahan niyang sarado pa rin ito. Ngunit nagulat siya nang makita niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok at ang nakita niya ay nagpadurog sa kanyang puso. Nandoon si Lara, nag-aayos ng mga paninda. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang itsura nito. Nakasuot ito ng makulay na damit. Ang buhok nito ay may mga hiblang kulay rosas. At ang mukha nito ay natatakpan na naman ng makapal na makeup. Mas makapal pa kaysa dati. Ang war paint ay bumalik, mas matapang, mas desperado. At nandoon din si Katrina, nakasandal sa counter, na may ngiti ng isang kontrabida. Kaya kung ako sa'yo, itutuloy mo lang yan. Naririnig niyang sabi ni Katrina. Bumalik ka sa pagiging isang clown. Yan naman talaga ang bagay sa'yo. At least, alam ni Ren na hindi ka seryosohin. Hindi gumagalaw si Lara. Tila isa itong manika na nawalan ng buhay. Hindi na nakapagtimpi si Ren. Tama na, Katrina. Ang boses ni Ren ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Sabay na napalingon ang dalawang babae sa kanya. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Lara at ang pagkainis sa mukha ni Katrina. Renato, sabi ni Katrina. Mabilis na binawi ang composure. Mabutit nandito ka. Nakikita mo, bumalik na siya sa dati niyang anyo. Isang kasinungalingan, di ba? Naglakad si Ren papasok. Nilampasan niya si Katrina at huminto sa harap ni Lara. Tinitigan niya ito sa mata. Sinusubukang makita ang babaeng nakasama niya sa probinsya sa ilalim ng makapal na maskara. Huwag mo siyang pakinggan, Lara, mahinang sabi ni Ren. Pagkatapos ay hinarap niya si Katrina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit.
Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa ng pinsan mong si Leo. Alam ko ang mga paninira niya. At alam kong ginagamit mo ang nakaraan niya para saktan siya. Natigilan si Katrina. Nawala ang kanyang ngiti. At ikaw, pagpapatuloy ni Ren, ang boses niya ay unti-unting lumalakas, sapat para marinig ng ilang customer na nagsisimulang mag-usisa sa labas. Ginawa mo to, hindi dahil nag-aalala ka sa akin. Ginawa mo to dahil hindi mo matanggap na may nakita akong halaga sa isang tao na hindi mo kayang sukatin gamit ang pera o itsura. How dare you? No, putol ni Ren, how dare you? Muli siyang humarap kay Lara na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sinisira ang perpektong eyeliner. Kinuha ni Ren ang kamay ni Lara. Mahigpit, mainit. Mahal ko siya, deklara ni Ren. Malakas at malinaw. Tumingin siya sa mga mata ni Lara. Mahal ko ang babaeng nakilala ko sa ilalim ng punong mangga. Mahal ko ang babaeng nag-aalaga sa kanyang lola. Mahal ko ang babaeng matapang na bumabangon araw-araw kahit gaano pa kasakit ang nakaraan niya. Pagkatapos ay hinaplos niya ang pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Dahan-dahang pinupunasan ng luha kasama ng itim na makeup. At mahal ko rin ang babaeng nasa harap ko ngayon. Dagdag niya. May makeup man o wala. Mahal ko ang puso ni Larissa Santos. Napatakip ng bibig si Lara, isang hikbi ang kumawala. Si Katrina ay namumula sa galit at hiya. Walang masabi. Tinalikuran niya sila at nag-walk out sa tindahan. Nabangga pa ang isang estante ng dog food sa kanyang pagmamadali. Naiwan silang dalawa ni Lara sa gitna ng tindahan. Ang ingay lang ng mga hayop ang maririnig. Dahan-dahang lumuhod si Ren sa harap ni Lara. Hawak pa rin ang kamay nito. Hindi para mag-propose gamit ang isang singsing. Sa halip, kinuha niya ang kuting na si Ren na paikot-ikot sa kanyang mga paa at marahang inilagay sa mga braso ni Lara. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Lara, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Patawarin mo ako sa lahat ng panghuhusga ko. Hayaan mo akong patunayan sa iyo na ang pagmamahal ko ay totoo. Papayag ka bang bumuo tayo ng isang pamilya para sa ating lahat? POV, Larissa Lara Santos. Ang sikat ng araw sa probinsya ay may ibang init. Hindi ito nakakapasong tulad ng sa syudad. Ito ay isang init na yumayakap. Isang init na nangangako ng bagong simula. Nakatayo si Larissa sa harap ng isang lumang salamin sa kanyang maliit na silid. Ang salamin na ito ang saksi sa lahat ng kanyang pagbabago. Dito niya unang sinubukan ang kolorete ng kanyang ina. Dito siya unang umiyak dahil sa isang lalaki. At dito niya rin unang nakita ang sarili niyang walang anumang maskara pagkatapos ng mahabang panahon. Ngayon, nakaharap siya ulit dito, ngunit iba na ang dahilan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na may mga borda ng maliliit na bulaklak sa laylayan. Ang buhok niya ay nakapusod ng maluwag na may ilang hibla na malayang humahalik sa kanyang pisngi. At ang kanyang mukha ay isang obra maestra ng nakaraan. Muli niyang inilagay ang makapal na eyeliner, ang makulay na eyeshadow, ang matingkad na pulang kolorete. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ito si Larissa, ang mandirigma, ang babaeng nagtayo ng mga pader para protektahan ang isang pusong sugatan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito ang pekeng ngiti na dati niyang isinasalubong sa mundo. Ito ay isang ngiti ng pamamaalam. Marahan niyang hinawakan ang kanyang refleksyon. Salamat! Bulong niya. Pero hindi na kita kailangan ngayon. May kumatok sa pinto. Apo, handa ka na ba? Naghihintay na siya. Boses yon ni Lola Corazon, malakas at masaya na ngayon. Opo, La. Susunod na po. Sagot ni Lara.
Kumuha siya ng isang piraso ng bulak at facial cleanser. Huminga siya ng malalim. At dahan-dahan, piraso bawat piraso, sinimulan niyang burahin ang kanyang maskara. Sa bawat pagdampi ng bulak sa kanyang mukha, tila may isang bigat na nababawas sa kanyang dibdib. Ang huling tinanggal niya ay ang pulang kolorete. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay si Lara. Siya lang, simple, totoo, at buo. Lumabas siya ng bahay at naglakad sa maliit na hardin kung saan gaganapin ang kanilang kasal. Ang mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Lola Corazon, ilang malalapit na kaibigan, at syempre, isang maliit na grupo ng mga aso't pusa. Kasama si Puto na may suot na maliit na bowtie. At sa dulo ng pasilyo, nagawa sa mga nakatanim na bulaklak, naghihintay siya. Si Renato, nakasuot ng puting barong, nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan sila unang naghalikan. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ren. Isang nangiting nagsasabing nakikita siya nito, nauunawaan siya, at minamahal siya nang walang anumang kondisyon. POV, Dr. Renato Ren de la Cruz. Habang naglalakad si Lara palapit sa kanya, pakiramdam ni Renato ay huminto ang mundo. Ang bawat hakbang nito ay isang hakbang palayo sa masakit na nakaraan at isang hakbang palapit sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Nakita niya ang bakas ng pulang kolorete sa gilid ng labi nito, isang maliit na paalala ng maskarang katatanggal lang nito. At sa halip na makita itong isang depekto, nakita niya ito bilang isang simbolo ng katapangan. Inabot niya ang kamay nito nang makarating ito sa kanyang tabi. Mainit. Totoo. Akala ko, darating kang naka-full war paint? Biro niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Nagpaalam na ako sa kanya. Sagot ni Lara. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sabi niya, ikaw na raw ang bahala sa akin. Pangako, bulong ni Ren. Ang seremonya ay simple at puno ng katotohanan. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, ipinangako nila ang kanilang mga puso sa isa't isa. Ako si Renato, sabi niya habang isinusuot ang simpleng singsing sa daliri ni Lara. Ay nangangakong mamahalin ka sa lahat ng iyong anyo. Sa iyong katapangan at sa iyong kahinaan, sa iyong makulay na panlabas at sa iyong magandang kalooban. Ako ang magiging iyong pahinga. Ako ang magiging iyong tahanan. Nang si Lara na ang magsasalita, ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa mga mata nito. Ako, si Larissa, sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ay nangangakong hahayaan kang makita ang totoong ako. Ipinapangako kong pagtitiwalaan ka sa puso kong minsan nang nasugatan. At ipinapangako kong mamahalin ka, kasama ng lahat ng hayop na dadalhin mo sa ating tahanan habang buhay. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa harap ng Diyos at ng kanilang pamilya, tinataka nila ang kanilang mga pangako ng isang halik. Isang halik na hindi na nagtatago. Isang halik na puno ng pagtanggap at walang hanggang pagmamahal. Makalipas ang ilang taon, ang Pet-Ibig Pet Shop at ang De La Cruz Veterinary Clinic ay nagsanib na. Naging isa itong mas malaking lugar na tinawag nilang ang ating Pet-Ibig Animal Welfare Center. Isang hapon, habang sabay nilang pinapakain ang mga nailigtas na tuta, napatingin si Lara kay Ren. Pinapanood niya ang kanyang asawa na ngayon ay may ilang hibla na ng puting buhok sa kanyang sentido. Habang malambing nitong kinakausap ang isang takot na aso, lumapit siya at niyakap ito mula sa likod. Anong iniisip mo? Tanong ni Ren. Ipinatong ang kanyang kamay sa mga kamay ni Lara na nakayakap sa kanya. Iniisip ko lang, sabi ni Lara. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito.
kung gaano ako kaswerte na ang mayabang na doktor sa kabilang pinto ay natutong tumingin sa kabila ng makapal na makeup. Humarap si Ren sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. At ako, kung gaano ako kaswerte na ang babaeng iyon ay hinayaan akong makita ang magandang mukha sa likod ng maskara. At sa gitna ng tahol ng mga aso at ngaw ng mga pusa, sa kanilang maliit na paraiso, muli silang naghalikan. Isang halik na nagsasabi ng lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong itsura, kundi sa paghahanap ng isang taong makakakita sa iyong mga peklat at hahalikan ng mga ito hanggang sa gumaling. At dito nagtatapos ang kwento ni Lara at Renato sa isang pag-ibig na natagpuan hindi sa perpektong itsura, kundi sa isang pusong handang magmahal ng walang pasubali, ang kanilang sariling pet-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni Lara at Renato ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong napangiti ako sa kanilang mga asaran, kinilig sa kanilang mga simpleng sandali sa probinsya, at tunay na nasaktan para kay Lara sa mga panahong siya'y hinusgahan. Isinulat ko ang kwentong ito bilang isang paalala para sa ating lahat. Sapagkat sa likod ng bawat maskara na ating isinusuot, sa likod ng bawat makapal na pader na ating itinatayo, ay mayroong isang pusong naghahangad na makita, maunawaan, at mahalin ng buo. Naway ang kwento nila ay mag-iwan sa atin ng aral tungkol sa lakas ng pagpapatawad sa nakaraan, sa kahalagahan ng pagtanggap sa ating sarili, at sa pag-asang mayroong isang pag-ibig na nakalaan para sa atin. Isang pag-ibig na yayakapin ang lahat ng ating mga peklat at kahinaan. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyo? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa aming mga manunulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa.